aking tugol, nais ko'y yakapin ang hamon, nais ko ay paglingkuran ka. Lahat tayo'y inukit sa wangis ng ating dakilang Panginoon, na bawat buhay ay may layunin at tungkulin na dapat tuparin. Ang nais ko'y maglingkod sa'yo, ang buhay ko'y para sa'yo. Akayin ang mga kapatid, ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Pagkat ito ang nais ko. Pagkat ito ang nais mo. Buhay ko may isa, buong pusong iaalay, pagmamahal sa kapwa, pagtungkol sa Diyos na dakila. Ang nais ko'y maglingkod sa'yo, ang buhay ko'y para sa'yo. Akayin ang mga kapatid, ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Ang nais ko'y maglingkod sa'yo, ang buhay ko'y para sa'yo. Akayin ang mga kapatid, ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Pagkat ito ang nais ko. Pagkat ito ang nais mo, ikaw ang daan, ang katotohanan, ikaw ang buhay, ikaw ang nais ko. We have come this far because there is cross. Sa tuwing manonood ako ng tagpuan, ramdam ko ang excitement kasi mayroon tayong regular family gathering, a constant communication, where we develop a more closer relationship to God and with one another. Kasama na dyan ang kwentuhan, sharing na kinapupulutan ng aral, minsan may kaunting iyakan, at di mawawala ang kulitan at tawanan. Ang saya. I'll be there, right there to take you home. I watched Tagpuan every Saturday kasi I love it. I enjoy the sharing, the gospel reading, and also their jokes especially. Napapatawa nga ako pagka nag-joke sila talagang maganda yung na instead of sharing, may joke pa sila. But I would like to take this opportunity to thank the YFC alumni family. Alam niyo po, I couldn't imagine YFC without the alumni team. I am glad
na may tagpuan ang YMC. Dahil dito naaalala ang mga magagandang karanasan at mga kaganapan na nagpapalalim ng ugnayan sa Panginoon at kay Maria. Hi, si Joey Albert Puito inviting all of you to watch Tagpuan every Saturday and support the MMHC and YMC Apostolates. Padayon sa misyon. In that moment, I'll be there, right there to take you home. At isa ka mainulanong nga gabi sa inyong nga tanan, isang ano yon, Kuya G po, maulan. Ano ba tawag sa Tagalog? Hindi ko na alam. Grabe yung ulan ngayon, Kuya G po, dito sa Negros. Alam, nag-ano na kami, nag-red, ano na kami, alert na kami ngayong gabi. So, isang malamig na gabi po sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong gabi, nais kayong batiin ng hello mga friends, at hello mga katagpuan. Welcome sa ating online kwentuhan. Let's start our weekend right with positive vibes. I am Kuya Vanny, YMC alumni from Victorias National High School. Kasama rin yung tatambay dito sa tagpuan ngayong gabi. Hello dear YMC family at mga katagpuan. Sabi nga nila, there's no place like home. Kaya feel at home ka dito sa ating tambayan. Ako naman si Kuya G po, YMC alumni from Manila Science High School, na kahit bumabagyo sa parte ni Kuya Bani pero dito sa Metro Manila ay hindi naman. Sasamahan kayo sa panibagong episode ng Tagpuan. The YMC Alumni SR Night, 5 taon. Padayon sa misyon. Yes, Ayan. grabe. Grabe, Kuya G po. Alam mo ba, yung ibang parte na ng lugar dito ay binabaha na. Kanina mula Bacolod, meron kami dinadaanan, medyo baha na yung mga kalsada, tsaka yung ulan, pabugso-bugso. Grabe. Akala ko sa lang yun, sa damdamin lang yun. Pati ulan para pabugso-bugso rin, Kuya G po. Well, Sa turn nyo na ngayon para bumagyo kasi nung nakaraang linggo sa amin naman bumabagyo dito sa Metro Manila, Kuya Van. Diba? Naka-experience kami ng baha. Kanina pinakita sa akin ni Brother Michael kanina, Brother Martinez, yung baha sa may sapa sa kanila, talagang malakas pala ang ulan dyan, Kuya Van, no? Ayan, kaya tama yan, Kuya po. Kaya kahit umuulan ngayong gabi, syempre, hindi dapat natin pwedeng, hindi dapat pwedeng skip yung ang SR natin. Dapat tuloy-tuloy lang yung pag-SR natin. Kaya naman po sa lahat na nanonood ngayon, hawakan nyo po ang inyong mga cellphone at i-click na po yung share button natin. Kung hindi nyo pa na share itong live sa yung Facebook account, sabay-sabay na natin i-share ngayon na. Hawakan na yung cellphone or gadget at click ang share button again para naman maraming makakapanood at ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong gabi. Di ba? Yes, correct, Kuya Bani. Kaya sama-sama tayong matuto sa ating SR ngayong gabi. Maging good Samarites, kagaya nga ng sinasabi ni Kuya John Q, no? Maging good Samarites sa pakikinig sa mga kwentong YMC from our guests at makicomment sa ating FB Live throughout the show. So post your thoughts, your questions, or kahit shoutout pa yan sa ating comment section. Say hello mga katagpuan sa ang page or bansa ka man naroroon. So kasama ka namin tonight. Di ba kagaya ng pagsama sa atin, of course, si Tita Remy Dulgime all the way from the United States sa California na kahit lumindol sa kanila Kuya Bang kagabi, ay nandito at kasama natin sa tagpuan. Di ba, no? Thank you so much, Tita Remy. Kasama rin natin kayo po si Tita Gina Romero Alegre. Hindi ko alam kung tita or ate. Ate Gina, pero maraming salamat po sa pagsama sa ating ngayong gabi. At syempre, sino pa yung Kuya G po? Si Ate Fatima Fedelicio. Ayan. Tita Fatima Fedelicio. Thank you so much po, Tita Fatima, for joining us. At sa lahat po nanonood, paki-comment na po. Meron tayong 1,400 viewers ngayong gabi, Kuya G po. Yes. Makarami talaga yung nanonood sa atin ngayon. At kasama dyan, iba pang nanonood, kagaya ni Junmar Lucas. Diba? Si Tita Fatima nga pala, animator siya ng Dr. Arcadio Santos National High School. Yan. Si Tita Gina at si Tita Fatima daw, pareho siya ng mga tiga Arcadio. Okay. Kasama sila ng Tita Sara. Yan. Wow. Hello po. Thank you po mga titas.
sa pagsama po sa atin. At syempre, Kuya G po, sa lahat po nanonood ng mga YMC members, ayan po, yung mga current YMC members, manood po kayo kasi yung kasama natin ngayong gabi ay talagang makaka-relate kayo sa kanilang mga istorya. Kaya naman, sa lahat po na nandito ngayon at sa lahat po ng mga hindi lang sa mga YMC members, mga YMC alumni rin po nanonood, paki-share po again ang ating ating live or ang ating episode ngayong gabi para naman po mas marami tayong mapuntahan ngayong gabi. So, thank you so At much Kuya po sa Bani, lahat. talagang Kuya Bani, this early, batiin na rin natin ang Team Replay na nanonood ng replay nito Tama. ngayon. Malamang. Of course, live natin ginagawa, pero mapapakinggan nila tayo pag-replay na. Kaya, hello Kaya Team nga- Replay. Ayan. Kaya nga po, sa lahat po ng replay po ito. Kung may comment kay Mama, hindi po namin mabanggit, replay po ito. Okay. So, thank you so much. Di ba Kuya J po, sabi ni Kuya JQ, no, yung iba nga, lumapa. Yes, yung iba Replay dito na- talaga nakikinig. Yes, ayan. Opo. Tumigil si Kuya Bani for a while. Ay, sorry. Okay. Ayan. Your internet connection is unstable, pero wag po sana tayong unstable sa ating mission ngayong gabi. Di ba, Kaya Kuya nga, J po? isama natin sa dasal natin, Kuya Bani, na maging maganda ang internet signal natin pareho. Di ba? No? Hindi lang sa'yo, sa akin din nagkakaproblema madalas ngayon, these days, di ba? Kaya isama Sa lahat natin, na sa po yan. panalangin natin yung gabi ang magandang internet connection. Di ba? Yes, at dahil dyan, Kuya, talagang nararapat lang na pagsimula natin ang episode ngayong gabi po sa isang panalangin. Kuya J po? Let us remember once again that we are in the holy presence of God. Let us now make the sign of love, the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We praise your name, dear Father, for your goodness. Thank you for the gift of life, for our family, for the YMC MMHC community, and for this opportunity to gather once again in Tagpuan, our online family. Thank you for this week that we're able to perform our duties in our home, our workplace, and in our ministry, the Youth for Mary and Christ. Thank you for being with us always as we navigate life every day. Thank you for the maternal protection of our dear Mother Mary. Please continue to guide us and send forth your Holy Spirit as we do the mission you've entrusted to us. In particular, O Lord, please send us a very good internet connection tonight. Please bless and protect the YMC community, the YMC alumni SR team, our Tagpuan viewers, and the MMHC community. Be with us always, Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Mary, Mother of God, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We will now have our very first Tuloyang Mission commercial. And we also thank each and everyone for being here with us tonight, ang nakisama sa atin at kumapit. See you sa ating pong next na meetings. This life sure We also thank each and everyone for being here with us tonight, ang nakisama sa atin at kumapit. See you sa ating pong next na meetings. This life sure has a sense of humor, a funny way of knocking you to the ground. Tingnan mo yung sa It live. hits you hard Sa when you Facebook, least Kuya Kip, expect yung it. nakaka- Laughs the second that you were down, but in that moment when you feel like you're all alone, it's in that moment.
mission, Kuya G po, syempre, sa mga apostolate natin sa different MHCC communities, we have the Marikina, Silay, Dumaguete, Bataan, CDO, at saka yung Dagupan. Dahil tayo ay blessed, it's time for us to share our blessing, mga katagpuan. As one family, we continue to support our beloved MMHC communities and their youth apostolate, not just through prayers, but also through our financial support. Yes, let's all participate in the mission of the MMHC and the YMC. And tonight is the perfect opportunity while watching Tagpuan. Kaya nakapost sa ating screen ngayon ang GCash account ng ating Community of the Week. Our donations ang ating community for the week will be ang CDO community ng Maran Missionaries of the Holy Cross. So your donations will go far for the YMC Apostolate sa ating mga schools para ka na ding nag-ipon ng kayamanan sa langit sa pakibahagi sa misyon ng YMC at ng MMHC. Ikaw ba, Kuya, ang kayaman mo na siguro, Kuya Van? Diba, no? Mayaman tayo sa panalangin, Kuya. Tsaka sa sa faith natin, pero sa kailangan hindi naman lahat dapat maging mayaman tayo. Kaya naman kahit anong meron tayo, dapat marunong tayo mag-share sa iba, lalo na po sa ating MSC community. Talagang supportahan po natin sila. At tama ka, Kuya G po, no? At kung matapos man ang episode tonight at gusto nyo pa rin po mag-send ng support dahil may dumating na blessings po sa inyo, ay huwag kang mag-atubilita. Sa team replay naman, hindi na po ahuli ang lahat dahil pwede po kayong humabol na magpadala ng blessing. Just reach out directly our MMHC community or sa YMC Alumni SR team para ma-connect namin kayo sa MMHC contact person. Again po, this week po yung ating recipient po ng ating collective effort ay ito po yung MMHC CDO po natin. Kaya naman, ano pang hinihintay yung mga katagpuan? GCash mo yan. Thank you so much. Yes, at pwede magpadala ng GCash kahit hindi kayo nanonood, basta alam niyo yung number na pagpapadalahan. Di ba, Kuya Van? Tama yan. Kasi Kuya Van, talaga, their help really goes a long, long way. Talagang kahit na ang konti, pag pinagsama-sama, napakalaking bagay, Kuya Van. Kaya malaking tulong yan. Kaya huwag kayong mahihiya kahit na konti lang binibigay nyo. Ang importante, nagbigay. Di ba, Kuya Van? Puso po yan, Kuya G po. Di ba? Sana nga, Kuya Van, di ba, especially ngayon sa mga nasa Visayas, matindi yata talagang pag-ulan dyan, no? Sana maging katulad ng ulan at bagyo dyan ang pagbuhos ng biyaya sa ating lahat ngayon, di ba? Lalong-lalo na para sa mga tutulong sa atin sa ating misyon, di ba, Kuya Van? Tama yan, Kuya G po. At saka talagang ipagpa-pray po natin na talagang maibigay at maibigay po natin yung generosity ng bawat isa. Sa ganun po ay makatulong tayo sa ating mga MHC community. Alam naman po natin na na bilang YMC, hindi naman tayo obligado to do that. Pero alam naman sa puso natin bilang isang YMC na parte tayo ng ating MMHC family. Kaya nga sabi natin, di ba, sa bawat huling ng part ng ating mga SR night, once a YMC, always a YMC. Di ba, Kuya G po? At para maging safe ang ating episode tonight, Kuya Bani, kailangan maging safe. Yes, kailangan natin ng disclaimer, Kuya Bani, para naman talaga wala tayong masasagasaan, di ba? Kaya nga, once again, we would like to remind everyone that the views and opinions expressed in this program are those of the hosts, the speakers, and the guests, and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as the YMC and the MMHC community. Maraming salamat. Loud and clear po yan. Yes, talagang natatakot ako doon para maging safe. Pero safe po tayo dito. Every SR po, safe po tayo. Kaya naman po, we continue to nourish our souls and our Catholic faith, lalo na ang ating devotion kay Jesus and Maria. Kaya nga dito sa Tagpuan, tuloy na tuloy ang SR natin twice a month or every other Saturday. Every second Saturday of the month, sasamahan tayo ng ating MHC brother na magbibigay ng SR with our YMC trainers and current
members from school kung saan si brother ay nag-apostolate. And episode na ito ay Youth in Mission. Yes, Yun. tama ka dyan, Ako yung living yun. Tama ka dyan, Kuya Ban, di ba? At tuwing fourth Saturday naman, ang ating episode ay Tuloy ang Misyon, kung saan nagbibigay ng SR ang ating pinakamamahal na mga pare from the Marian Missionaries of the Holy Cross, kasama ang ating YMC alumni guests or guests. Di ba? Minsan isa o dalawa sila. At of course, ang ating YMC animator. Yan. Yes, that's true. Kaya sa ating Year 5, ang ating tema ay 5 taon padayon sa misyon. Special thanks to Father Eric who, ayan, Father Eric, tamang-tama. Alam ko naririnig mo kami ngayong gabi. Thank you so much Father Eric for this theme. Magpadayon na nga tayo sa ating SR tonight. Tawagin na natin ating mga guests, Kuya Jipo, for this episode. Ready na bang lahat? Ang mga guests natin, Kuya Bani, mga first-timers, except for ating brother speaker, ang ating mga YMC member guests ngayon ay first time dito sa ating tagpuan. Kaya let's give them a good time, Kuya Bani. Pero kilalanin natin sila, unahin natin si Kuya Axon from YMC from Cagayan de Oro City. Kuya Axon and Kuya Ronnie, paki-on na po ang inyong mga camera at let's all meet Kuya Axel and Kuya Ronnie. Pero uunahin natin si Kuya Ronnie para pakilala ang kanyang sarili. Si Kuya Axon pala para ipakilala ang kanyang sarili. Take it away, Kuya Axon. Magandang gabi po sa inyo, Father, brothers. Ako nga po pala si Axon G. Garifaldo na ang school po namin ay Angeles Sisters National High School at grade 10 na po ako at 15 years old. Ano po. Yan. Si Kuya Axon, di ba? At Kuya Ban, ito pa, bukod kay Kuya Axon, may isa pa. Ito yung, para po sa klaro lang, no? Hindi ko po siya anak. Para lang siya, gano'n. Kasi nagkakalat na po talaga ang lahi ko dito sa YMC. Let's hear from Kuya Ronnie. Magandang gabi po lahat, si brother at si father. Ako si Ronnie Jr. Timandin sa YMC Box, grade 8 at 13 years old. Nakatira po ako dito sa Consolacion District 3, Cagayan de Oro City. Thank you po. Maraming salamat, Bunso. Hindi po siya anak ni Kuya G po, pero kapatid ko po siya. Si Kuya Ronnie, ang bunso talaga natin ngayong gabi, di ba? So I hope na maging very pleasant experience si Kuya Axon at si Kuya Ronnie sa kanilang unang guesting dito sa ating tagpuan. Di ba, Kuya Ban? Yes, tama yan, Kuya G po. At syempre, tawagin na natin Kuya G po. Yung isa nating kasama pa. O, di ba? Ito yung poging-poging kuya nila sa school. Alam ko pagdating nito, talagang excited yung mga batang ito. Everyone, let's meet po ang ating bisita ba si Kuya Greg? Parang hindi eh. Special. Sige, special na bisita ngayong gabi po. Kuya Greg? Hello, good evening everyone. I'm Brother Gregory Maria Gallego MMHC and I'm currently assigned here in CDO po sa Cagayan de Oro and serving po sa mga schools with YMC here in Cagayan de Oro po. I'm on my 5th year na po sa formation. Good evening, everyone. At dahil dyan, di ba, talaga i-bless tayo ni Brother Gregory tonight with the scripture reading at of course, ang kanyang spiritual reading. Take it away, Brother Gregory. Okay, before we read our gospel for today, let us first of all feel the presence of the Lord through the readings that we are to read. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life.
For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. All right. So good evening, everyone. It is very timely that today we celebrate the Feast of the Triumph of the Cross. Today, September 14, 2024. So let me first give you a brief background of what is the Feast of the Triumph of the Cross all about. So the Catholic Church celebrates this feast for both the discovery and the recovery of the true cross of Jesus Christ. The Roman Emperor Constantine mother, Saint Helena, a convert to Christianity, went on a pilgrimage to the Holy Land to locate where the important events in the life of Jesus Christ occurred and to preserve the relics of the Christian faith that remained there. One of her goals was to find the place of Jesus' crucifixion and the very cross on which he was hung. So what she did was she interviewed locals, and with the assistance of the Bishop of Jerusalem, Saint Macarius, she discovered the spot and found the true cross, which had been previously hidden by the Jews. And according to the historian Rufinus, the identity of the true cross was confirmed by a miraculous healing after Saint Macarius recited a specific prayer. The date of this discovery and miracle, according to tradition, was May 3rd, 326 AD, and Saint Helena had a church built on the original site of Jesus' crucifixion, burial, and resurrection, known as the Church of the Holy Sepulchre. Her son Constantine dedicated this church on September 13 to 14 in the year 335 AD. Even today, the Station of the Cross in Jerusalem, or the Via Dolorosa, and at this very spot. So yun po yung brief background po natin on how the Triumph of the Cross, or the Feast of the Triumph of the Cross, came to be. But for this evening, I won't be specifically reflecting on the triumph of the cross itself, but I want to share my reflection to you on the cross and how it brings triumph to our life. So where can we find relevance of that cross and how it brings triumph sa ating mga personal lives, no? Let me first define to you what is triumph all about. So triumph is defined as a great victory or achievement. And when we speak of the cross, we would immediately associate with it Jesus hanging on it. The cross was the instrument used to crucify Jesus. And the cross and the passion of Christ always go together. So babalik ako dun, no, that the triumph is defined as a great victory or achievement, may pagkapanalo. And the cross was the instrument used to crucify Jesus. So let us always be reminded that when we speak of the cross, it is not separable from Jesus Christ, because the beauty of the cross lies in its direct relationship to Jesus. Nagkakaroon ng meaning ang cross kung merong Jesus sa cross. The passion of Christ cannot be complete without the cross, and the cross would be meaningless and would just be a plain instrument of torture in the absence of Christ. Pag walang Jesus, ang cross, pasakit lamang. Pero pag may Jesus, nagiging meaningful ang cross. Sabi nga ni Saint Padre Pio of Petrelcina, yes, I love the cross and the cross alone because I always see it behind Jesus' shoulders. I always see it behind Jesus' shoulders. Such image of the passion, my dear brothers and sisters, concretely takes me to the events that took place during the passion of Christ. Diba? Pag inisip natin cross, Jesus Christ, it leads us to the passion of Christ. And whenever speaking of the passion of Christ, it vividly takes me to the movie, The Passion of Christ. Nakanood naman siguro tayo ng The Passion of Christ, no? So, whenever I would watch The Passion of Christ every Holy Thursday, or there are two characters that struck me the most in the specific movie.
Pinapanood kasi namin ito, yung Passion of Christ, pag Holy Week. It's either Good Friday or minsan sa Holy Thursday, no? Depende sa availability, no? But yan, hindi namin miss out yan every Holy Week na napapanood namin yung The Passion of Christ. And every time we watch this movie, there are two specific characters that struck me. Sino-sino ito? Si Jesus, of course, and second, si Simon of Cyrene. Jesus, who carries the cross, and Simon of Cyrene, who was forced to carry the cross. I would like to put an emphasis on that, na si Jesus, who was carrying the cross, and Simon of Cyrene, who was forced to carry the cross. Tatandaan natin yan for today, for tonight, no? First, I would like to look at the cross on the perspective of Jesus Christ. So when we speak of the cross, what immediately comes to our mind are the things that burden us. Tama? Pag sinabing cross, ano agad yung nagpapabigat sa atin? No? Yun yung agad yung natin associate agad yung cross. Probably it's our poverty, emotional, physical, problems, and many more. Yun agad yung naiisip natin, ano yung nagpapabigat? Ang nagpapabigat is equal to cross. These are the things, like the cross, that imposes on us too much weight to carry. Many of us, siguro, pag binigyan ng chance, would probably choose a crossless journey. Mas pipiliin natin yung paglalakbay sa buhay na ito or yung journey sa pang-araw-araw na walang cross. Diba? Who among us would not want to be living always comfortably or stress-free? Diba? Siguro marami sa atin na sa dami ng stress na pinagdadaanan natin ngayon, ang gusto natin na hayahayang buhay, stress-free, walang kaproblema. Diba? At pag binigyan tayo ng chance, syempre, i-grab natin yung opportunity na yon, diba? But Jesus, on his journey at Calvary, habang siya ay naglalakbay, pinakita niya sa atin that our individual and personal journeys are not without crosses. All of us has our own struggles. Our crosses in our life come in different shapes and sizes. Lahat tayo, hanggat nabubuhay tayo, ay magkakaroon tayo ng cross sa buhay. One is different from the other. Pero sometimes, hindi natin maipagkakaila na we get to compare our problems or our crosses with others. Masasabi natin na, parang similar yung situation ko sa kanila. Parang pare-parehas yung pinagdadaanan natin. But I do believe that no matter how similar the situation or the crosses that we might be carrying in our lives, I do believe na hindi siya completely the same. No? We cannot compare the cross that we have with the crosses that other people have. For I believe that the cross that we have is specially made for us alone. Ano nga sabi ni St. John Vianney? Everything is a reminder of the cross. And we ourselves are made in the shape of a cross. We are turned into the cross that we are carrying. We are formed into the cross that we are personally carrying. Jesus had shown us in his journey at Calvary that we have to persevere in carrying our crosses patiently. When he was presented with the cross, Jesus embraced the cross. Though he was severely scourged, siya ay nagpakasakit na, siya ay sinaktan ng mga Romanong sundalo, and he had too many wounds on his body, ginawa pa rin ng Panginoon ang best niya para buhatin ang cross. He could have rejected the cross and refused to carry it, but with all his remaining strength, after all ng pagpapakasakit na na-experience niya, still the Lord persevered in carrying the cross. So anong para sa atin dyan? We would ask, why do I have to patiently endure in carrying the cross? Diba? My dear brothers and sisters,
Wala tayong choice. Because as long as we live, our life is not without the cross. Talagang may cross at may cross ang buhay natin habang tayo ay nabubuhay. And it is only when we finish our earthly journey that the cross would not be present anymore. But as long as we live, there would be various crosses that we would encounter along our journey. Also, just as how the cross of Christ had brought salvation to mankind, by patiently enduring and carrying our personal crosses, my dear brothers and sisters, nagdadala ito ng salvific change sa buhay natin. Anong sabi ni St. Thomas More? He said, we cannot go to heaven in feather beds. Diba? Hindi tayo pupunta ng langit kung tayo ay palaging komportable or komportable lamang ang ating paglalakbay. In short, if we really want to go to heaven, kailangan talaga nating magpakasakit and magsuffer by carrying our cross. By patiently enduring the hardship and trials of our lives, anong nangyayari sa atin? We are gradually changed. We are gradually molded into the cross that we carry. We become more loving and understanding. One concrete example that I would like to give you is this, no? When we patiently endure and continuously love the difficult people in our lives. Sometimes, hindi talagang mapaigkakaila na ang daming taong ang hirap-hirap mahalin sa buhay natin. For us who are working, di ba? May mga kasama talaga tayo sa workplace natin na ang hirap-hirap mahalin, ang hirap-hirap intindihin. May mga kasama tayo sa school, no? Most especially to our YMC members, na may mga classmate tayo, may mga teachers tayo na ang hirap-hirap talaga mahalin. But then when we try and persevere in carrying the crosses in our lives, yung mga nagpapabigat sa atin, we are being taught to become more understanding and more loving people. My dear brothers and sisters, let us think about this. If Jesus fell short in carrying the cross, siguro kung nag-stop si Jesus midway and surrendered in carrying the heavy cross, walang salvation para sa ating lahat. We would not be saved. Likewise, isipin natin to, kung tayo ay magsusurrender sa pagbuhat ng sarili nating mga cross midway, we would not be able to finish our own journey. And there will be no salvific value to the present moment. Brother, ano yung sinasabi mo na there will be no salvific value in the present moment? No? Yung feeling ba na i-recall mo yung mga naganap sa buhay mo in the past at mapapasabi ka na, I am who I am right now because of the hardships and trials that I have endured. Mas naging matibay ako, mas naging loving ako, mas naging understanding ako, mas napalapit ako sa Panginoon because of the hardships and trials that we have endured and carried. Siguro never naman tayo mapapalapit sa Panginoon if never tayo naka-experience ng pagpapakahirap or ng pagpapakasakit. Never natin ma-appreciate yung mga taong mahirap mahalin kung in the first place if madali silang mahalin, di ba? So my first point for this evening is this, no? The cross brings triumph in our life by bringing change and salvation to our lives. Yan. My dear brothers and sisters, siguro we have a common worry in carrying our own crosses. Ano yung worries natin? What if ang cross natin ay sobrang bigat para buhatin? No? Paano yun, Brad, kung sobrang bigat ng cross na at hindi ko na kaya? So ano ba yung ibig sabihin nun? Does it mean that this is where our journey ends? Kailangan na nating mag-give up at ihayaan na lahat? No? Susuko na lang ba tayo? Tapusin na ba natin lahat para wala ng cross kasi sobrang bigat na? If our crosses are sometimes too far from our understanding and comprehension, so what's the resolve? Do we leave it behind? Saint Teresa of Avila has one important reminder for all of us. Ano sabi niya? If you seek to carry no other crosses
But those you reason, you understand, perfection is not for you. Again, if you seek to carry no other crosses, but those whose reason you understand, perfection is not for you. There was also a time during Jesus' journey that the cross seemed too much for him. Diba? I would like to show you something. Magandang picture kasi to eh. Then this is from the scene from the Passion of Christ. At sana makita ninyo kung kita nyo ba, my dear brothers and sisters, diba? Dumating sa time na sobrang hirap yung pinagdaanan ni Christ, diba? To mention na sinaktan na siya ng mga Roman soldiers, ang dami niya ng sugat sa katawan. Tapos, siya ipinabuhat pa ng napakabigat na cross. Diba? Kung ating iisipin, pagagawa natin yun sa normal na tao, siguro hindi talaga matatapos yung journey up to Calvary. Diba? So, yun siya. And in this moment, my dear brothers and sisters, I was greatly captivated by how Simon of Cyrene entered into the scene. No? Paano siya pumasok doon sa story ng journey ni Jesus on his way to Calvary? Diba? The Roman soldiers forced one Simon of Cyrene to carry the cross for Jesus. Again, I would like to emphasize na si Simon pinilit. Siya ay nakatayo amongst those who are watching Jesus carry the cross. Siya ay pinilit lamang. And when he was chosen, Simon was outrightly hesitant to carry the cross. Ayaw na ayaw niya. He thought, ano ba yung kinalaman ko sa cross na yan? Diba? Yung nagbubuhat niyan, isang kriminal. And the cross is a symbol of torture. Ayoko ma-associate sa cross at sa nagbubuhat. Simon of Cyrene was very hesitant. Take note of that. Kasi nga, siya ay pinilit. Yes, Simon of Cyrene might be forced to carry the cross and he was also hesitant at the time. But I believe that it was not a mistake that Simon was there at that very moment. Hindi nagkamali kung saan siya nakatayo at kung saan siya nanonood at that time. Yes, it might be against his will to be chosen as the one to carry the cross, but I believe that it was God who placed them there. My dear brothers and sisters, we might sometimes find ourselves hesitant to the call of the Lord. But when the Lord calls, it is certain that it is not a mistake or by chance. Sometimes, hesitant tayo sa tawag ng Panginoon. Pero, isa lang yung sure doon. Pag tumawag ang Panginoon, hindi yun pagkakamali. At hindi yun chance kasi nandun ka lang. Talagang, you were placed at that very moment. It was orchestrated by God to fall things into that specific moment. For Simon of Cyrene, my dear brothers and sisters, little did he know na yung encounter na yon sa nagbibit-bit ng cross, na pumapasa ng cross, at sa cross mismo, ay ang magbabago sa kanyang buhay. In the early phase of Simon's involvement with the cross and Jesus, hindi nagpapalit yung nagpapalit siya. In the early involvement of Simon and together with Jesus and the cross, makikita natin na talagang si Jesus at saka si Simon yung magkasamang nagbubuhat ng cross, di ba? Dalawa silang nagbubuhat ng cross. And dumating sa point na sobrang hina na ni Jesus na ano na yung nangyayari. Yan. Kung nakikita ninyo sa picture, wala nang energy si Jesus sa pagbuhat ng cross. Wala na. He was so weak and exhausted. Sobrang pagod na siya. Drained na siya. Hindi niya na kaya buhatin yung cross niya.
Diba? Pero, at that very moment, my dear brothers and sisters, it was Simon who was doing the major work. No? Siya na yung parang major na nagbubuhat ng cross. Kasi si Jesus wala na talagang kakayahan na magbuhat ng cross. Pero si Jesus, hindi rin naman simusuko na si Simon na lang mag-carry ng cross. They were sharing the load together. Diba? So ano yung nakita ko dito, my dear brothers and sisters? At first, Simon thought that Jesus was a criminal and he was just sent there to be tortured and to be crucified. But then he saw that Jesus was not at all a criminal. No? Hindi siya criminal. And he got to discover that Jesus was full of love, compassion, and humility, na kahit anong pang-aalipusta at mockery na ginagawa yung mga manonood sa kanila, hindi lumaban si Jesus. At habang nagbubuhat sila ng cross ng sabay, never did he hear that Jesus complained. Diba? Personally, my dear brothers and sisters, ito yung gusto kong i-share sa inyo. That when things seem to get too heavy and tough sa ating buhay, quitting should be the last option for us. Huwag nating tapusin agad-agad yung journey natin kasi lang mahirap yung buhay. Diba? Through Simon of Cyrene instrumentation here in this account, my dear brothers and sisters, I am always personally reminded that when the crosses in our lives gets too heavy, when it gets too heavy to carry, for sure, God will send someone who will assist us in carrying our cross. Quitting is not an option kung pag-uusapan natin sa Christianity because naniniwala tayo na magpapadala ang Panginoon ng tutulong sa atin kung sobrang bigat na ng cross natin sa buhay. It is mentioned in Isaiah 41 verse 10. Do not fear, for I am with you. Do not be anxious, I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Yung ganitong assurance sa atin ng Panginoon, my dear brothers and sisters, this assurance is not just a single account in the Bible, but God continuously and repeatedly assures us, do not be afraid, I will not abandon you. Again, my dear brothers and sisters, the crosses in our life could be heavy. Sometimes, ang hirap ng buhatin. Pero, huwag tayong susuko dahil ang Panginoon ay ang magpapadala ng tutulong sa atin sa pagbuhat ng cross natin. Hindi niya tayo pababayaan. We should put our whole trust in the Lord that He will not abandon us. And probably, He would send help through the Simons who will accompany us on our journey through this life. On Simon's perspective naman, my dear brothers and sisters, sometimes, just like Simon of Cyrene, ito yung gusto kong i-point out that we are sometimes too hesitant to offer a helping hand naman to those who are in great need. Diba? Most especially our needy and helpless brothers and sisters. There is a great tendency sa mga tao kagaya natin na mag-assume agad na ang taong yun, kung siguro may mga cross na binubuhat na sobrang bigat sa buhay nila, siguro pinaparusahan ng Panginoon, di ba? Parang yun yung naisip natin na pinaparusahan niya ng Panginoon kaya ang dami-daming problema sa buhay, ang daming-daming dagok, ganyan. Nagiging judgmental agad tayo. Di ba? Yun rin naman yung nasa isip ni Simon at first, no? Agad niyang hinusgahan si Jesus na criminal si Jesus, kaya may cross siyang buhat-buhat at kaya siya i-crucify. However, my dear brothers and sisters, if we set aside our judgment and open ourselves to others and offer help to alleviate the difficulties that they are undergoing, later we will know na ang journey pala nila ay magta-transform rin sa atin. Our involvement in helping others with the personal struggles that they are undergoing will gradually transform us. We will later know that the journey with them has
been constantly changing us little by little. And that our idea of that person na tinutulungan natin has been wrong all along pala. So, in the perspective of Simon, I would like to emphasize that the cross brings triumphs to our life by bringing total change, not just to the life of those whom we help, but also change to ourselves. So to end this, my dear brothers and sisters, I would like to once again emphasize that the beauty of the cross lies in its direct relationship to Jesus. Ang pagpapakasakit ni Jesus would not be complete without the cross. The selfless giving, the life-giving act of Jesus Christ would not be complete kung walang cross na kasama. And the cross would be meaningless kung walang Jesus sa cross. Sana hindi natin tignan na ang cross ay sadyang pabigat lang sa buhay natin. Sana hindi natin tignan ang cross na sadyang shame lang sa buhay natin, na nakakahiyang buhatin. Rather, let the words of Saint Paul remind us. But may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. And also to the words of Pope Saint Leo the Great, no one, however weak, is denied a share in the victory of the cross. No one is beyond the help of the prayer of Christ. So wag nating isipin na dahil tayo ay mahina, tayo ay may mga pagkukulang, tayo ay unworthy, hindi na tayo worthy na makipartake sa salvation na dinala sa atin ng cross. Or dahil tayo ay kulang bilang tao, wala na tayong karapatan na makishare doon sa victory na binibigay sa atin ng cross. As long as we live, we are given countless chance to be changed by the cross and our journey with Christ in carrying of the cross. Thank you everyone. Maraming salamat for inviting me here to our SR. I hope that you have learned something from my sharing for this evening. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Kuya Gregory, di ba? Pero for everyone's information, si Kuya Gregory talaga hindi guest. Kasi part din siya ng YMC Alumni SR team. Yan. Kaya yun lang. Kaya ano na yan, talagang tayo, sanay na siya sa atin, di ba, Kuya? Ang Kuya Bani, di ba? Kaya alam niya talaga kung saan siya papasok. Alam niya pa nung gagawin pagkatapos nang hindi na sabihan. Pero thank you so much, Kuya Gregory, for that very meaningful discussion of the meaning of the cross in our life. At saka maganda kasi may illustration rin eh. So parang we understand more the sharing of Brother Greg, kasi nga parang applicable talaga sa mga bata. Kailangan pag gusto mo yung bata matuto, lagyan mo ng counting visual aids gano'n, para mas maging relevant saka yung meaningful yung discussion po. So thank you po Kuya Greg. Kuya G po, ano ba yung mga alam ko naglilista ka rin dun eh. Para tayo may mga hawak na papel tapos Kuya Ban, i-recap ko lang yung na kasi nga ako kasi may mga nagtatanong din sa akin, yung mga friends ko minsan na akala nila yung Exaltation of the Cross ng September 40. Kasi tinatanong ko lagi, ba't ganun? Meron na tayong Holy Week. Tapos pagdating ng September, may Exaltation of the Cross. Yun nga, kasi nga historically, sabi nga ni Brother Gregory kanina, tungkol yun dun sa discovery of the cross ni Saint Helena. Kaya nagkaroon tayo ng piyesta ng Kaya ang tanong na naman sa akin, ganito, talaga, kung bakit ang Santa Cruzan daw pa, Kuya Gregory, ginagawa at May? Diba? Bakit daw yung pagkaka-discover daw hindi ginagawa ng September? Ano po bang doon? Ano bang sagot po doon, Kuya Greg? Yung sa pagkaalam ko po, yung May po natin is for the Blessed Virgin Mary po yon, yung May Floral. Parang in-incorporate po doon yung sa May Floral celebration ng ating mahal na ina. So parang in-associate Kasi po po doon yung... doon, Kuya Greg, meron pa po kasi Santa Cruzan yung may Reina Elena sa dulo. So,
yung basta yun po, yung pinaka, I have just yet to discover kung paano yung na-relate si Saint Elena doon, no? Pero the Santa Cruzan talaga, doon may floral activities, which is culminated by the Santa Cruzan po, no? Is yun po, yung talagang nagde-dwell doon sa kay Mama Mary talaga, yung nagiging devotion for the whole month of May. Ayun nga po, ang pinakaano nga po doon kasi, dahil nga sa Pilipinas lang naman po ginagawa yung Santa Cruz ng Mayo. Ang buong simbahan naman po talaga, ang Exaltation of the Cross, September. Yan Yes, po. no, yes, So no. actually po tayo mga Pinoy lang talaga nag-enter ng confusion doon sa practice na ginagawa natin ng May. Isinasabay natin sa Flores de Mayo. Pero kung tutusin po talaga, ano po yun eh, talagang ano naman siya, hiwalay naman talaga yung Santa Cruzan tsaka yung Flores de Mayo. Magkaiba po Yes. na ano yun na na activity po yun ng simbahan. Pero kadalasan nga, Kuya Greg, ngayon, di ba, ang ginagawa ng talaga Flores de Mayo na po talaga. No? Kasi Yes yun ang po, mas yes. akma ng Mayo. Di ba? Yes po, yun Yeah. talaga yung pinaka-fit na celebration every May, no? So Yes parang kung saan nga na-transform yung mga Santa Cruzan natin into pageant na, di ba? Correct. So parang, yan po yung nangyayari. So, Kaya po yun. Yun nga, Kuya Greg, nag-deviate na rin kasi dun sa original na mga yes. characters ng Santa Cruz. Naging pageant na nga, sabi ko. Pero at least nga po ngayon, sa atin ngayon, in a way na i-educate po natin sa na ibabalik natin sa tama, sa dati. Yes Sa dating po. gawi anyway. Ngayon po kasi talaga is the exaltation of the cross. Kaya napakalapit nito sa Marian Missionaries kasi yun po ang ating spirit talaga. The spirit of the cross. At napakaganda ng present ni Brother Gregory talaga ng cruise, di ba? And I'm sure, Kuya Bani, ikaw talaga marami ka rin natutunan ngayong gabi from Brother Gregory's talk, di ba? Yes. And one of Tama which yan. is Basta di ba ako maraming sinabi? Ganito po. Actually, Kuya Greg kanina, sabi niya kanina, Kuya G po, na when the cross gets too heavy, Jesus will send someone to help you. Yung parang ganon. Pero Kuya Greg, actually, while listening to you on that point, on the point of discussion, parang I mean, I have this picture in mind, no, na we will look at the station of the cross, di ba? Ilan yun? 14, tama po ba? 14. 14 stations of the cross. Kung titingnan natin, pag start ng ng station 2, nakay Jesus na yung ang cross, di ba? Tapos hanggang sa huli. I mean station 12. Station 12 hanggang station 12 'yon. Si Simon si Simon ay nag-appear lang ng station 5. Di ba? Isang scene lang 'yon. Pero from 2 to 12, lahat 'yon talagang si Jesus yung may karga-karga ng cross, 'di ba? At for me, Kuya Galaga, ay parang gusto ko siyang i-relate na sa buhay natin, parang the reality is pasan-pasan pa rin tayo ni Jesus sa problema, yung problema natin, pasan-pasan ni Jesus. Pero yung turning point, 'di ba Kuya? Yung station 5 for me is a turning point of facing the problem. Si Simon, 'di ba sabi mo Kuya, si Simon, yung tingin niya kay isang kriminal. Pero yung kargayan yung cross, doon niya na-realize, doon niya mas nakilala si Jesus. So for me, it's a turning point in facing the problem. Pag hinayaan ka na ni Jesus, na ikaw muna na maintindihan mo yung cross mo, after nun, station 6 to 12, sana bahala sa'yo. Oo, yung parang yun yung Kuya, yung parang na picture out ko, tsaka na-realize ko na, so isang station lang para yung yung agoniya ko. Oo. Ang OA ko naman para ang OA ko naman para mag-complain na parang ako yung kasi from station 2 hanggang pipinako sa close to station 12, of which ito lang pala yung kaya kong gawin. Ito lang pala yung ambag ko sa cross na meron ako. So, yun yung Kuya, yun yung parang the beauty of listening to your discussion rin na realize ko na, okay,
sakto pala yun. So, parang, okay, thank you Lord for thank you Lord, thank you Lord Jesus for for carrying my the entire cross of my life. Kasi parang lang po parang siguro out of 100, ilan lang yung contribution ko doon. Hindi nga siguro umabot ng 1. Yung parang ganon. So, it's good kuya na we should not give up. No, we should not give up. We're just we are just trying to realize na sa mga bagay-bagay na nafe-face natin, sa mga problema na kinakaharap natin. So, we should not give up kasi Jesus will surely carry your cross all throughout of your life. So, yun yung kuya, yun yung kay po yung napulot ko na aral kay Kuya Gregory kanina. Yeah. Yeah. Pero sana Kuya Bani, mamaya may pulot ka pa rin sa dulo, di ba? May pulot of the day ka pa rin. Meron po. May 5 po Marami ako yan. dito. Isa pa lang po yun. Okay, sige, dahil pinakawala ni Kuya Bani ang kanyang unang reflection for the day. Kaya pakinggan naman natin ang reflection ni Kuya Axon. Base sa kanyang mga narinig kay kay Kuya Gregory. Kuya Axon, anong pwede mong may share sa amin ngayong gabi? Yung habang nakikinig po ako kay Brother Gregory, tunan ko na dapat sa lahat ng hamon, hindi ka talaga dahil tutulungan ka talaga ng Diyos. At yes, tayo pa sa susunod na buhay. Kuya G po. Kuya Axon, sorry. Kuya, pero I think nawawala yung ni Kuya Axon, Kuya G po. Yung audio niya. Tama ba? Narinig naman Pakilakasan lang ng konti Kuya Axon, medyo mahina lang ang dating. Ayan. Habang nakikinig ko kay Brother Gregory, talagang binibigyan ka lang ng Panginoon para ikaw ay may ensayo para sa paggunaan. Ang susunod talaga ay may tayo. Kuya Axon, medyo mahina yung dating mo. Hindi ka namin masyadong madinig. Oo. Kuya Axon, wag mo na siguro hawakan yung microphone talaga dun sa sa cord para hindi matakpan yung yung mic mo pag sasalita ka. Ayan. Pwede mo siyang ilapit. Pero wag hawakan yung mic. Ayan. Sige, try. Agan kuya. Kuya. Kuya G po. Or ano po? Oo, I think parang or Kuya Axon, pwede mo muna tanggalin yung yung earphone mo tapos para yung audio mo muna. Yeah, tanggalin yung Sa phone earphone mo, sa phone. patanggal ko yun muna, Kuya. Sandali. Ayan. Tapos try mo magsalita, Kuya, para ma-check natin. Hello po. Ayan. Ayun. Better. Very good. Ano po, habang nakikinig po ako kay Brother Gregory, natutunan ko po na hindi talaga susuko sa lahat ng hamon dahil binibigyan ka lang ng pagsubok ng Panginoon para sa susunod na panahon para mapaghandaan mo ito. Tapos hindi lahat ng magsubok ay talaga mahirap dahil tutulungan ka talaga ng Panginoon palagi. Katulad nga ng narinig ko, ang buhay ay parang math dahil walang problema na walang solusyon. Yan po. Grabe, Kuya G po. May si Kuya Axel, may pa-math. Iba talaga yung tinuturo ni Brother Gregory sa mga batang ito. Di ba? Ang problema, ang bawat problema ay may solusyon. Pero lang ang 1 divided by 0. Oo, hindi mo inasahan yun, no? Hindi mo inasahan yung buhay parang math. Oo. Yun nga eh. Ang lahat ng problema ay may solusyon, pero lang ang 1 divided by 0.
Kasi mag-error ang calculator mo pag yun ang ano. Pero siguro Lahat ng kahit yun, may solusyon siguro yun, hindi lang natin alam, Kuya Van, di ba? Kaya nga. Oo, pero Si Kuya tama-tama Axon, nga naman. anyway, Tama nga si mamaya Kuya tatuloy Axon. ulit natin si Kuya Axon, yung ibang pa niya mga reflections. Lalabas at lalabas yan. Pero pakinggan din natin si Kuya Ronnie naman. Ano naman ang kanyang take doon sa narinig niya kay Brother Gregory? Bunso, magsalita ka na yan. Anak, bangon mo lahi natin, anak. Natutunan ko po sa sinabi ni Brother Greg, yung pinakita ni Brother Greg na picture, nandun ang picture ni Christ na nagbubuhat ng cross, na hirap. Ang natutunan ko doon na kahit anong sakit at mahirap yon ang nararamdaman mo, hindi ka susuko dahil nandun talaga ang Diyos sa iyo. At anumang pagsubok ang ma-face mo, di dapat ka mag-give up kasi andun may nagtitiwala pa sa iyo ng mga tao, at mahirap sa mga tao kung mawala ka at may mga pangarap ka pang gagawin. Kaya na-inspire din ako sa yung verse na Matthew verse 19 chapter 26 na, but with God everything is possible. Thank you po. Ito naman, Kuya Van, ang anak ko well-researched. Talagang pinagkita niya pag-guest na dito. Kuya. Ay, iba ka, Kuya Greg. Iba yung mga pagpalaki mo sa mga batang ito. Talagang may pahanda eh. Di ba? May pa-formula sa buhay, may pa-verse si Kuya Ronnie. Sige na, kayo na mag-host dito. Pero Kuya Van, one thing that struck me dun sa diniscuss ni Brother Gregory kanina, yung aspeto na hindi random na nandong ka sa lugar ni Simon, di ba? Na talaga siya, yung God allowed him to be there for a reason. Na talaga hindi ito lang by chance na pinabuhat sa kanya yung krus. Talagang he was destined to do that. Kumbaga yan eh. Parang ayun nga eh, yung kanina pag-usapan naman ni Ate Jelay na nothing really happens by chance. Kaya dapat talaga yung pagtitiwala na, kagaya nga sinabi ni Kuya Axon kanina, na dapat talaga hindi ka susuko. Kaya nga, ang tanong ko kay Kuya Axon is this, tsaka kay Kuya Ronnie, di ba? So far bilang YMC, ano ba yung mga na-experience yun na difficulty? Meron ba kayong mga difficulties na parang masasabi niyo na ito yung cross na yata na pinapabuhat sa akin ngayon ni Lord? Start tayo kay Kuya Axon. Ay, hello po. Yes. Yung madami pong difficulties na pagiging YMC, lalong-lalo na po sa pagiging trainer. Yung school po kasi namin ngayon, maliit na lang yung members na alanganin na. Kaya kailangan ko talaga magpursige na mag-recruit pa para hindi mawala yung YMC sa school namin. Tsaka may madaming mga hamon nung unang school years, yung hindi pa rin ako trainer, katulad nung mga kasama kong mga YMC, nag-aaway-away sila dahil hindi nagkakasabayan, hindi nagkakasundo. Ayun, ginagawan ko ng paraan para maayos, para hindi sila mawala sa YMC, para mapatuloy pa namin. Yan lang po. Actually, pag sinabi mo critical level, ilan na lang kayong YMC sa Angeles Sisters school? Yung old members po, mga 6 na lang yata kami, pero may dumagdag na 4. Kaya Ilan kayo dati? Bago na bawasan, ilan kayong YMC members dati? Ano po, mga 15 yata, 15. So mahigit kalahati ang nawala. Ganun. Opo. Ano naman pinag-aawayan nila, Kuya Axon? Ano yung away nila? Ang pinag-aawayan ko nila dito. At ito yung good Samaritas, Kuya Axon, kasi kailangan nating malaman yung mga dahilan para mapagtuunan ng pansin ng ating pong Kuya Gregory at bigyan ng mga kaukulang aksyon.
Sige, Kuya Axon, At ibigay mo nga. ano yung pinag-awayan nila, Kuya Axon? At bakit naapektuhan ng pagme-member nila sa YMC? Ano po, nag-aaway po sila dahil yung isang kasama po kasi namin, binubuli ng mga grupong YMC. Binubuli nila dahil sa ulo nila dahil ano, yung ganun, yung hiwi, yung tapingig, ganun, sinasaway nila ng ganun. Tapos yung isa naman, yung siya naman, lumalaban din kahit siya lang mag-isa. Yun, nag-aaway-away, tsaka nasumbong. Tapos pagkatapos ng school year po, nag-transfer na yung isa. Tapos yung dating, yung nangbubuli, tumigil na lang din po sa YMC. Sama-sama po silang tumigil, kaya malaki pong binawas sa amin. So hindi Pero pala, hindi pala cross siya, ginhawa pala ang nangyari, di ba? Dahil nawala sila, gano'n. Pero Kuya Axon, paano yun? Hindi mo, wala ba kayong balak na ano sila? Kasi syempre, hindi naman maganda na napawala sila. Kaya guminhawa nga ang point na wala kayong ano, pero sayang naman, kaluluwa pa rin yun, di ba? Kailangan ilapit natin sila kay Kristo at kay Maria. Di ba? Kuya Axon. ano yun? Ito yung yun yung magiging challenge kay Kuya Axon, Kuya Jipo, kung paano ipabalikin yung mga dati niyang kasamahan. Kasi alam ko bilang bata, yung mga ginagawa nila. Pero Kuya Axon, kaya ba bago ka maging senior high school, kaya ba pabalikin yung mga dating miyembro na umalis po sa inyong grupo? Kaya yung mga anong mga pwede mong gawin para mapaibalik mo sila sa YMC? Bilang Ano ikaw, po, bilang isang trainer, ano kaya pwede mong gawin para maibalik sila sa YMC? i-invite ko po sila ulit. Tapos ipapakilala ko sila yung bagong brother namin, which is si Brother Gregory. Ay, Tapos, yun, tama yun. Sabihan mo, ito yung bagong brother natin, talagang kayo dito, di ba? Ano pa maliban doon? Meron ka ng po, 1 point. kukumbinsin ko po silang bumalik. Tapos, anong tawag dito sa Tagalog? Ipa-head ko sila Bisaya sa, mo, okay lang. Bisaya. Bisaya mo si Brother Gregory na bahala mag-translate sa mamaya. Oo. i-invite ko sila bumalik ng YMC. Tapos, i-introduce ko sila yung mga bagong members, tsaka yung mga events na yung iba sa kanila na hindi nakasali, katulad ng Vigil at Sports Fest. Maliit lang kasi kami noon eh. Kuya Axon, paano pag sinabi, di ba, i-invite mo, kuya, balik na kayo doon sa YMC. Paano pag sinabi na, wag na, baka pagalitan kami kasi nga, di ba, umalis kami kasi meron kaming ginawang hindi maganda. Paano mo sila kukumbinsihin na pag ganun yung sagot nila na kapagalitan sila? Kung ayaw na talaga nila bro, hindi ko na lang i-invite balik. Mag-give up ka, kuya. Kasasabi mo na kanina, hindi tayo give up dito eh. Bakit give up ka? Bro, Paano baka yun? kasi baka kasi hindi na kasi sila komportable dahil yun may nagawa silang mali. Oo, ngayon, alam mong hindi sila komportable kasi may nagawang mali. Anong pwede mong gawin bilang trainer para maging komportable sila sa nagawa, para bumalik sa YMC? Itatama ko mga mali nila. Ay, grabe, kuya. Takot ako doon, kuya, kasi tatama na yung mga mali. Paano mo yung gawin, Kuya Axel, yung pagtama ng mali? Bro, sasabihan ko sila na wag na sila mag-away-away para hindi na magkamali ulit. Okay. Tapos hindi naman bully. Yes. Pero Kuya Axon, naiintindihan ko hindi ganun kadali yung bagay na yan, di ba? Talaga it will take a process, di ba? Pero siguro ang pinakamaganda siguro, alamin natin, in the first place nung una, bakit ba sila sumali? Ano ba yung nakita nila? Kasi naman yan hindi naman mawawala yan kung may rason niya kung bakit sumali the first time. Siguro kailangan ibalik 'yon. Yung nakita nila dati.
Kasi nagkaroon lang ng disruption kasi parang nakalimutan nila yung magandang bagay na nakita nila di ba? Siguro yung one thing to entice them back is to bring that back. Kung ano ba yung dahilan kung bakit sila nag-join dati. At gawin natin ulit. Di ba, Kuya Aaron? Action. Di ba? Mahirap kasi kausapin. Kuya. Kasi kung kakausapin mo diretso, baka mamaya, ako, pinapagalitan mo lang ako, Kuya Axon. Isa kasi ganun may mga tendency kasi na pag pinapakita mo sa kanila yung mali nila, mas lalo na nawawala. Mas lalo na babad trip. Ay, naku, pagalitan pa ako Kuya dito. G po. Yes, tama yung Kuya G po. No? Kaya gusto kong tanongin si Kuya Axon rin. Kuya Axon, yun yung dating members ba pag nagkikita kayo, okay naman kayo ngayon? Opo, okay na okay po. Yun naman pala, Kuya G Magkaibigan pa rin po kami. Ayun, yun. Yun yung meron kayo ngayon, magkaibigan kayo ngayon. O, di ba? Mas madali yun. Mas madali silang ibalik. Tandaan mo lang yung sinabi ni Kuya J po, alamin mo yung kanong dahilan kung bakit sila unang sumali ng YMC. So, yun yung gagamitin mo, Kuya Axon, para ibalik sila ulit. Di ba? Pero ano po, pero hindi na po kasi ako pero hindi po ako nagko-close sila dahil may ginagawa po silang mali. Okay. Ano naman yung maling nyo, Kuya Axon? Chismis. Paano na lang pag-usapan natin yan pagkatapos ng ng live sa Facebook o sa ngayon pag nakita mo sila isama mo na si Brother Gregory o Brother Gregory kausapin mo na po. Kayo na po bahala doon, brother. Tulong kay Brother Gregory na ibalik sila. Alam mo, kahit pa yan, Axon, kung yung YMC magiging dahilan para magbago sila, kung yun kasi depende naman yun yun yung kasi nakikita mo para sa kanila. Pero kung yung pagiging YMC yung magiging dahilan para maibalik o maitama man kung ano yung ginagawa nila, ay yun yung papasasalamatan natin, Kuya Axon. At kung ikaw pa yung gagawa with Kuya Gregory, nako, talagang diretso ka na, magiging pari ka na, Kuya. Parang matakot yung bata ba? Ano ka ba? Bukasyon agad. Bata pa yan. Sorry, hindi naman pala muna. Sige. Trainer pa lang si Axon. Saka na natin pag-usapan yan, di ba? Trainer muna. Pagiging YMC muna. Sige. Tama naman yun. Gusto ko ko parang nakakalimutan. Sige, Ronnie, para ang gustong marami na yatang gustong i-share sa atin. Kuya Ronnie, ikaw, ano yung difficulty na na-experience mo from sa iyong pagiging YMC? So far po, wala namang mga problema kaming na face sa pagiging YMC namin, pero yung mga grade A, yung mga grade 7 dati na grade 8 na ngayon, ay sila ay nagiging busy na sa kanilang mga practice, sa kanilang sports, kaya hindi sila makakapasok sa kanilang YMC meeting every Tuesday. Yun lang ang problema sa amin kasi yung iba mga rason nila ay nasakit daw ang tiyan nila, may practice sila, ganun. Sana ang ma-appreciate sana nila yon na maging konting time lang sa YMC tuwing Tuesday na lang man ng every week. Ngayon dapat meron silang time for management ng pagiging YMC nila. Yun lang po. So, Kuya Ronnie, ang ibig mo sabihin, nag-aalibay sila, kaya ayaw nilang umattend ng YMC meeting pag Tuesday? Ay, yung mga rason lang nila na may sakit yung tiyan nila, dapat sila doon, yun na po rin na mga rason nila na hindi sila makakasali. Pero uma-attend man din sila ng mga sometimes lang, ganun. Hindi consistent yung Kuya Che po siguro. Yung ibig sabihin yung pag-a-attend. Yes. So palagi mo, Kuya Ronnie, anong dahilan kung bakit sila nag-aalibay na masakit ang tiyan or whatever? At palagay mo ano yung tunay nilang dahilan? Hindi po ako alam, brother, kay hindi ako makahigos sa kanila kasi hindi naman ko sila kasama palagi. Kasama sila kasi iba-iba na kaming mga section ngayon kasi noon grade 7 kami, magkaklase lang kami.
ngayon mahirap na sila pahanapin sa campus kasi ang iba uuwi na agad, ang iba may mga practice naman. So parang ano na Kuya G po, divide na yung attention ng mga bata. Tama Kuya Ronnie? Kasi dati YMC ngayon meron pumasok na yung sports, tama? Tapos minsan pumapasok pa yung sakit ng tiyan. O di ba? So ano na, hindi na alam kung saan yung kung mag-a-attend ba o yung sakit ng tiyan muna o mag-sports. Kuya Ronnie, yung tanong ko sa'yo, ano ka nag-stay sa YMC? Meron ka rin bang sports na na sinasalihan? O meron ka rin Ah, bang ibang club na ansasali yung Filipino club, math club, science club? Meron ka ah, bang wala, organization? wala po ang organization ko lang po sa MOGS ay yung YMC. Wow, ay grabe, Ayun nga, yun nga, nakakaloya. Kuya Ronnie, ano ba nakikita mo sa YMC? Bakit ikaw uma-attend ka? Hindi kagaya ng mga Oo. classmates mo. Dahil nakakita ko doon na sabi ni Brother Gregory sa amin noon sa yung last week ay ngayon na week na sa meeting na sabi niya ang YMC yun mo makikita yung mga bro mo na kung anong situation na hinaharap mo may makausap ka na mga bro na sa YMC na mga totoong bro na hindi lang yung mga bro sa iba na nakikinig lang sa'yo kasi hindi nakikinig lang sa'yo kasi gusto lang nila makaklose sa iyo at ginagamit lang ka lang po. Kuya Gregory, explain mo yun. Kasi last week, nag-meeting po kami. Yung explain ko sa kanila, if they're really looking for a group that could really accept them for who they really are, no? Nung hindi sila age-judge despite of the past mistakes, di ba? Yung mga karakter ba nila, no? Parang, yun. Yung YMC, yung tutulong sa kanila na mag-help ng mag-discover ng self nila kung ano pa yung ikabubuti nila, kung ano pa yung i-develop nila spiritually, yun yung kayang i-offer sa kanilang YMC. So, I always focus on, yung parang yung sinasabi ko sa mga bata na to is that, pag, example, pag nabash kayo ng mga classmate ninyo na, YMC kayo, mga pasaway naman kayo, ganito, ganyan, di ba? So, hindi tayo dapat ma-discourage na ganun. Kasi nga, sumali tayo ng YMC kasi we acknowledge na hindi tayo perfect, di ba? Na may mga pagkakamali tayo as persons. That is why we joined YMC kasi naniniwala tayo na kaya pa nating magbago, kaya pa nating mag-improve. So when our classmates bash us na, YMC, mga pasaway naman. Kaya nga kami nag-YMC. Baka ikaw kailangan mo rin ng YMC. Kaya tara na, join na. Di ba? Tama. Thank you Kuya Gregory. Okay, and Kuya Ronnie. Narinig mo 'di ba si Kuya Greg no sinabi niya. Ikaw ba kaya mo rin ba kausapin yung mga kaklase mo na sumama sa YMC sa ganoong rason na Opo. nagawa Opo, ko na ba kasi yun Kuya Ronnie? na-try ko po sa classmate ko po ngayon pero yung Ano sabi problem nila? niya sabi niya na nahihiya daw siya bro, nahihiya siya. Mga hiya-hiya Kuya Ronnie, madali lang yung solusyonan. Sabihan mo, wag kang mahiya. Sinasabihan ko na huwag mahiya pero sabi niya na mahiya daw siya kasi ina-introduce daw yung sarili mo sa front. Harapan. Oo. Actually, yun yung problema. Totoo yun, Kuya G po. Nung high school ako, isa rin sa mga fear ko na magsumali ng YMC. Alam mo naman Tita Cora, di ba? Please, sasabi ko nun, yung magpapakilala sa harapan. Sasabihin mo, ano yung, baka merong itatanong sa'yo na parang hindi ka makakasagot. So, sana talaga sa mga rason dati na pero pag nandun ka na sa YNC, yun yung mawawala sa'yo. Yung hiyang-hiya yan sa na magsalita sa harapan, Kuya Ronnie. Sabihan mo rin sila, dati ganun rin po ako, pero tingnan mo ako ngayon. O diba? Hindi na ako nahihiya. O diba, Kuya Ronnie? Gawin mo yung sarili mo bilang example sa kanila. Tapos, pag nahiya pa talaga, pilitin mo pa rin. Wag kang sumuko. Oo. O diba? Dapat may target ka. O ito dapat papasok ko ng YMC sa ganitong month. September dapat meron ako 5 isasama na YMC.
O di ba? May goal ka Kuya Ronnie. By the way, Kuya Ronnie, ilan kayo ngayong YMC doon sa inyong school? Ano po ba? Ano po? Ilang YMC kayo ngayon sa inyong school? Marami-rami na kasi ang aming si Tita Ethel nag-i-invite siya ng estudyante niya ngayon sa grade 7 kaya medyo marami kami nung last meeting. Mga ilan yun mga di ko na wala na akin na bilang yung Bilang? Kuya wala ko na parang Kuya Greg, abot ba kayo na doon ng mga 136 kasi Ay, masyadong dili. hindi nabilang ni Kuya Ronnie Dili eh, di po, ba? dili. Mga 30 to 40 po siguro. Uy, ang dami. Yes po. Marami, Wow. marami. Uy, Kasi at this time di po, ba? parang may teacher po kami from the guidance ng senior high school who's also trying to invite mga senior high school students. So parang nagiging revolutionary yung group. Kasi hindi naman revolutionary. Parang grabe yung change na dadala dun sa sa school. So hopefully, yun nga, hindi lang sa first time na pumunta, naway bumalik at patuloy. Yun nga po. I always tell them na if you think that YMC could help you become a more prayerful person, mas maging loving person, mas maging understanding, and if you know na kaya mo pang mag-improve as an individual, di ba? Bumalik ka sa amin. Bumalik ka next meeting kasi sabay-sabay tayong mag-journey towards pagiging mabait, di ba? Mas mapalapit sa Panginoon. Yan palagi yung ano ko sa kanila, parang encouragement na hindi kayo pinipilit ni brother na bumalik na YMC, pero kayo lang makakasagot no, na if sa tingin ninyo na may maitutulong yung YMC sa inyo, bumalik ka. At huwag ka lamang bumalik. Magdala ka pa ng mga sa tingin mo, kaya pang tulungan rin ng YMC. Yes. Pero Kuya Alam mo Greg, ko, first year nito, Kuya no? Ronnie at Kuya Action kasi ito yung situation eh. Si Kuya Gregory kasi, dumadating lang yan sa school once a week. Diba? Once a week, tama Kuya Gregory, no? Yes po, yes po. Once a week lang. Pero kayo Kuya Ronnie and Kuya Action, kayo yung araw-araw nasa school. Kumaga, kayo ang best representation ng YMC sa school. Tama. Kaya nga siguro the challenge right now for both of you is yung tanong sa sarili na ako ba niyayakap ko rin ba yung cruise ko na maging duty ko as a YMC trainer to become a good student, to be a good example, di ba? Kasi ito yung mga cruise na mahirap buhatin minsan eh. Ang hirap magpakabait, ang hirap maging matuwid, ang hirap maging example. Pero ang tanong dito Kuya Ronnie and Kuya Action, kagaya ni Simon, willing ba ako dahil ako yung nadaanan eh, di ba? Para maging trainer. Kumbaga ako pinagpasahan ng cruise. Diba? So ang tanong Kuya Ronnie at Kuya Action, kayo ba kagaya ni Kuya ni Saint Simon na niyayakap niyo rin ba ang inyong mga cruise bilang mga trainer ng YMC? Na gawin ang inyong duty para nang sa gayon matupad ang misyon at maging example kayo sa inyong mga kaklase. So ayun nga ang tanong Kuya Ronnie, are you willing to do that? Papakabuti, talagang magiging example. Let's start with Kuya Action. Palagay mo, ano yung pinapangako mo na pwede mong gawin para maging ehemplo ka ng pagiging YMC? Yung konkreto Kuya Action yung talagang promise na pwede mong gawin. Ano po, pagiging mabait at maging responsable sa mga bagay-bagay at pagiging good leader. Yan, tinuro yan sa amin sa mga trainer. Tayo, yun po. Ano ba example ng pagiging good leader na pwede mong makita sa iyo ng mga kapwa mo kabataan sa school? Ano po, pagiging friendly tsaka mabilis mag-approach ng mga tao. Dahil pagiging magalang at iba pa po. Ayan. How about Kuya Ronnie? Ikaw naman Kuya Ron, ikaw, ano yung willing mong gawin to be an example? Mag-honest po, brother, mga bro na. Hindi pa po ako trainer ng YMC at yung best friend ko na si Brent, yun ang trainer sa YMC. Kaya willing ko na maging responsibly sa pagtulong sa aking best friend na trainer na i-help ang mga new members ng YMC namin. Alam mo kay Ronnie, hindi ako naging trainer dati nung YMC. Hindi ako napadala sa leadership seminar.
Kaso nga lang, ang nangyari kasi, nakita ko, walang leader. Kaya nangyari, ako lang kasi fourth year nun eh. Ang kasama ko puro first year high school. Kaya ang ginawa ko nun, sabi ko, walang leader, di ako na, ganon. Hindi mo naman kailangan mag-seminar para maganon eh. Diba? Yes, Pag tama. nakita mo naman talaga na may pangangailangan, yun nga kagaya ni Saint Simon, sinadya ni Lord yun na nakatambay siya doon. Akala niya nagmamarites lang siya o nakita siya bigla, pinabuhat yung krus sa kanya. May dahilan yun. Kaya ka nandito ngayon, Kuya Ronnie. Para yun, ito na ang seminar mo. Oo, ito na yun. Manunumpa ka na ngayon, Kuya Ronnie, pakitaas ng kanang kamay. Ito na ang seminar mo, kahit hindi ka trainer, pwede ka maging leader. Tsaka actually ako, Kuya G, hindi rin ako trainer. Pero alam mo ba, nakasama ako sa seminar ng mga trainer. Hindi kaya ako trainer. Nag-meet lang ako ng attendance ng aming school doon. Tapos pumunta ako ng seminary sa Silay. May seminar pala ng mga trainer. Ayun, di na ako nakauwi nung maghapon. Doon ako, nakikain, tapos nakinuod, kung ano ginagawa sa kanila. Tsaka yung kuya, yung parang yung signature pagkatapos, o di ba? Pumirma din ako doon. O di ba? Naging trainer na ako, Kuya Ronnie. O ikaw, ito yung unang hakbang. Ni Kuya Ronnie. Kasi alam mo, nga Kuya Ban, Kuya Gregory, ako dati, yung talagang trainer doon sa school namin, naging busy. Alam mo yun? Umattend lang ng seminar nung summer, pagdating ng school year, busy na siya. Marami na siyang maraming duty sa kanya. Kaya nga, minsan naghahanap ang Diyos ng hindi masyadong busy. Yung nakikimarites lang. Yung kagaya ni Kuya Ronnie, di ba? Si Kuya Bani, usyoso lang. Tinan mo, kinuha ni Lord. Tinan mo, umabot ang katagpuan. Pabida-bida na lang dun sa Facebook o ayun, o di kinuha. Dito na ngayon. During Kuya Ronnie, for sure. Kaya sana lahat na sinabi niyo, Kuya Ronnie, Kuya Axon, ay magawa natin, magampanan natin yon. Kasi tama nga si Kuya G po. Si Kuya Gregory, isang beses sa isang linggo pupunta ng ng school. Pero kayong dalawa, kayo yung magiging imahe ng YMC doon sa inyong school. Pag may ginawa kang kasalanan do, pag may ginawa kang mali, akala ko YMC ka. Yung parang ganon. Yun yung challenge rin sa inyo. Pero wag yung kalimutang tao rin kayo. Pero hangga't kaya, alert lang tayo sa mga ginagawa natin para hindi tayo para hindi rin tayo magkamali sa bawat araw. At saka hangga't kaya mag-influence tayo ng mga kabataan na sumali sa atin sa YMC. Kasi alam kong malaking tulong yung YMC talaga, Kuya. Hindi mas yung tulong ng YMC hindi mo yung mararamdaman agad na pag-graduate mo ng high school o ng college. Alam mo bang ma-appreciate mo yung YMC pag nakaharap mo na yung totoong buhay. Yung paglaki mo na, ikaw na yung umaintindi ng problema ng pamilya ninyo, ikaw ang naghahanap na ng trabaho, sa trabaho ka na, doon mo ma-appreciate yung pagiging YMC. For now, yung pwedeng gawin ni Kuya Ronnie tsaka ni Kuya Axon, i-enjoy niyo muna yung pagiging YMC member ninyo. At sana nga makakuha rin kayo ng maraming YMC members na mag-i-enjoy ng experience ng pagiging YMC. O di ba, Kuya Ronnie? Wala kasi nasarihang org ngayon, YMC lang. Okay yun. Huwag ka sumali sa iba, YMC na lang, Kuya. Kasi una sa lahat, Kuya Ronnie and Kuya Axon, kung gusto mo talagang maging committed sila sa YMC, dapat maunang makikita ang commitment sa inyong dalawa. Yes. Leader kayo di ba? Kasi ano na naman yan yung mahanap lang sila talaga ng example, ng gagayahin, ng susundan. So ang tanong kasi is this, kayong dalawa ba ay worth sundan? Di ba? Kayong dalawa ba ay worth samahan? Kasi ganun yan That's the way to attract people, di ba? Especially, ikaw ba yung tipo na ehemplo ng pagiging madasaling? Ikaw ba yung ehemplo ng pagiging mabait? Ikaw ba yung ehemplo ng pagiging tunay na Kristiyano at tunay na anak ni Maria? Di ba? Challenge yan. Cross yan. Kagaya nga ng sinasabi ni Kuya Gregor kasi hindi yun madali. Di ba? Hindi yun madaling gawin. Pero pag nagawa natin
ay talaga namang mapapatunayan talaga natin na tayo ang buhay na krus doon sa ating mga eskwelahan. Di ba? Malalapit sila sa krus dahil nakikita ang krus sa atin. Di ba, Kuya Gregory and Kuya Bani? Yes, tama yung Kuya G po. At ano na Kuya G po? May tatanong ka pa tayo ba kay Kuya Greg? Ano, Parang, hindi ko narinig. parang, Medyo parang ano na Kuya, kailangan na matulog ng mga bata. Kaya naman sa ating pagbabalik after the commercial, babasahin natin ang imalang comments sa ating mga tagpuan. Ibibigay ng ating mga guests sa kanilang pulot of the day. Di ba, Kuya? Tama naman yung binabasa ko dito. Pero bago yan, Kuya G po. yes, pagkaano muna tayo, di ba? Maraming ways on how we can connect sa ating YMC family, pati na rin sa ating MMHC community. So saan nga ba tayo pwedeng mag-connect? Let's all watch this. Yeah, please. Pang taon na tayo magkakasama tuwing Sabado ng gabi, kaya huwag na huwag kang mawawala every second and fourth Saturday, 7 p.m. dito sa Tagpuan. At sa pakikinig mo sa mga SRs at mga inspiring stories dito sa Tagpuan, ikaw ay Certified Good Samarites. Tama ka dyan, Kuya Bani. At may replay din right after each episode na pwedeng panoorin anytime. Kaya kaway-kaway sa ating team replay, uploaded din yan sa ating official YouTube channel. Ayan, Kuya po. At ang ating digital magazine na Matters Pay ay nandyan pa rin. Ayan po. Nandyan pa rin po ang ating Matters Pay. Available ang digital copy ng latest issue
past issues sa ating YMC Alumni Facebook page. Makimarites sa mga kwentong nakaka-inspire vocation story, reflections from our MMHC brothers and fathers, at mga kwentong YMC na mababasa sa ating Matters Faith digital magazine. Ayan po. Oh, Kuya Bani, for the first time, meron akong article sa susunod na episode ng Matters Faith, diba? Congratulations, Kuya G po. Kaya lubos-lubusin na natin ang pagiging good sa Marites, kaya nga sinabi ni Kuya Bani, sa pagsubaybay sa mga ganap sa mga official Facebook pages ng YMC Alumni, Youth for Mary and Christ, and MMHC community sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Just follow their official Facebook pages, mga katagpuan. Yes, tama yun, Kuya G po. And we also encourage you to fill out the form pinned in YMC Alumni FB page para mabati kayo sa inyong special day. Kung nakita nyo kanina, yung mga birthday celebrators natin, ayan. Dahil nag-fill out po sila ng ating alumni, nag-form ng ating Google form po sa ating alumni FB page. This will also serve as our database for future events sa mga ganap sa YMC MMHC community. Kaya huwag na pong kalimutan yon. At kaya nakita nga natin na birthday pala ni Father Matthew ngayong September. Sabi ko na nga ba, ang tunay na Pasko, September. Yes. Ayan, pwede po. So, tingnan natin yung mga mga pulot today ng ating mga viewers ngayong gabi. Tingnan natin sino ba yung nakapag-comment ng mga aral na kanilang. Meron ako nakitang cheer para sa iyo, Brother Greg. Go, 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 inaanak ko, Brother Gregory Maria. Ayan, go, go, go. From Tita Julian. Tita, maraming salamat po. Nagpapa-shoutout din si Tita Agnes Escriba sa lahat ng mga YMC members ng YMC Parañaque PMHS Parañaque chapter. Watching siya from the Kingdom of Saudi Arabia. Yan, ganun tayo ka-international, Kuya Van. Siyempre, Kuya J po, from Negros, Tita Christine Amparo. Tita, maayong gabi. Salamat sa paglantaw sa buong episodes ng ating SR Night. Happy birthday din kay Kuya Cornelio Luis Espedito kahapon. Nanonood siya ngayon. Good evening daw sa lahat, sabi niya. At si Julian Ratunil, go, at ninang daw siya ni Kuya Gregory. Go, inaanak, Brother Gregory. Sabi Ayan nga. Saka Kuya G po, no? I like to greet Kuya G po. Happy birthday. Pasensya na po. Hindi nakapag-video. Ano? Sorry, ako Kuya G po. Sorry, Kuya Jack. Si Kuya John Q pala, okay. So, ano mo kasi gumagaragal na hindi ko masyadong marinig, di ba? Anyway, di ba? Yes, Kuya John Q pala. Pinaka September 11 birthday. Happy birthday, Kuya JQ. Love po. Oo, hindi ko sabihin natin nung araw ng birthday niya. Oo nga. Talagang kaya talaga ka na para mag-video pero hindi ka matawagan Kuya Barney. Ay, Kuya Barney. Wala, gabi ko na pa. Kakalboy talaga ako ni Ate J. Sabi ko nakasara na kay Ate J. Kuya J po. At syempre, Kuya J po, dito si Chris Go, Christina, good evening, Brother Gregory. Abang daming fans si Brother Gregory ngayong gabi. Ano naman? Mga animators man natin yun dito sa CDO. Hello po mga titas, thank you so much. Talagang suportado tayo ngayong gabi ng mga taga-CDO. Maayong gabi sa inyong tanan. Kaya Kuya Ronnie and Kuya Axon, i-promote nyo lang talaga na ang bago niyong brother in charge ay si Brother Gregory. At siya ko talaga ma-attract nyo lahat ng YMC members sa inyong school. Sa galing niyan. Grabe. Mag-gitara lang yan di ba? Hindi pa nagtutok yan, mag-gitara lang yan, kakanta yan. Grabe talaga. Gets nyo na lahat ng YMC dyan. Di ba? Yes, tama yan. At nanonood si Tita Jo Tanggilig. Hello po, Tita Jo. And of course, hello mga friends. So, kay Father Rafael na nanonood din, magandang gabi daw sa ating lahat. Yes, magandang gabi mga friends. Ayan. Thank you po, Father Ralph. Thank you so much. At syempre, ngayon naman Kuya G po, ano na bang gagawin natin? Kailangan... Pero Kuya Bani, sandali lang kasi alam mo, ang tinawag mo ay si si Father Ralph. Iba yon. Iba si Father Ralph, iba si Father Ralph. Kung si Father Rafael, Ralph. Iba pa si Ralph kay Ralph, okay? Kasi nalilito minsan sila. May Ralph, may Ralph, okay? Natahimik na po ako. Sa atin si... At mauubusan ka ng buhok dahil sa mga banta sa iyo ni Ate Jenny sa backstage. Wala ka ng buhok.
Kalbo na po ako. Ubus na ang buhok mo, Kuya Bani, dahil sa mga banta ni Ate July sa Kaya nga. backstage. Mabuti lang malayo si Ate Je sa action ngayon. Nako, baka pag hindi ko yun. Gunting lang ka naman. Mag-general hello tayo sa lahat ng mga YMC na nanonood sa ibang mga pages ng YMC na hindi natin mabasa kasi nga wala tayong access doon. Nababasa lang natin yung main page lang. Pero marami raw bumabate sa lahat ng mga mga naka-cross post na pages ng YMC sa iba't ibang pages. Hello. Thank you. Maraming salamat po. At saka kung ano po yung nilagay nyo sa comment po, for sure babasahin namin yung pagkatapos po. So thank you so much po sa inyong pag-support at saka pabigay ng inyong mga pulot of the day, Kuya G po. Yes, of course, ng mga bata natin ngayon sa ating pulot of the day. Wala tayong masyadong mabasang pulot dito sa sa ating mga comments. Kaya papakinggan natin ang pulot of the day nitong ating dalawang anak dito na nandito sa atin. Kaya sisimulan natin kay Kuya Ronnie, di ba? Ano ba ang iyong major pulot of the day, of the night? Ano yung major na natutunan mo ngayon, Kuya Ronnie? Ang major na natutunan ko ngayon ay yung ang di dapat mag-give up kasi nandyan pa ang Diyos sa iyo, nagtitiwala sa iyo na marami pa ang iyong magagawa sa mundo. Yun po. Yes. Yan. Tama. Kaya huwag kang mag-give up, anak. Ha? Magpapatuloy ka lang lagi. Diba, maganda ang hinaharap mo dito sa YMC dahil kamukha kita. Ayan. Kamukha natin siya. Yes. Kuya Axon, ano ba ang major pulot mo of the day? Ang pulot ko po ngayon ay pareha po kay Kuya Ronnie. Never give up, pero dahil ang lahat ng to ay pagsubok lamang ng Diyos para sa iyo. Ayan. Thank you. Thank you, Kuya Axon. Talagang lahat ng ito ay pagsubok lamang po sa atin. Kaya naman, Kuya Chi po, yung pulot of the day ko ngayong gabi ay lahat tayo ay may kanya-kanyang cross na dinadala. No? At lahat tayo ay tinutulungan ng Diyos sa ating cross. Kaya, kagaya ng sinabi ni Kuya Ronnie at ni Kuya Axon, never give up. Tama nga naman, huwag tayong tayong OA sa mga problema natin sa buhay. Manalangin tayo kasi nandyan yung Diyos na sumasabay sa atin. Minsan nga, siya na yung nauuna sa pagresolba ng problema natin. Di ba? Kaya pasalamatan natin yung pagkakataon na meron tayong natutunang aral sa mga bagay na kinakaharap natin kasi ito yung change na magbibigay ng mas magandang o ng mas makabuluhang buhay na meron tayo sa mundong ito. Kaya never give up, tsaka yung cross na meron ka, learn from it. Kunin mo yung aral na meron doon. Tsaka gagaan yung cross na dinadala mo. Thank you, Kuya G po. Diba? At dapat ang mga pulot of the day natin ay hindi lang natin basta pinupulot, kundi ibubulsa natin at ilalagay natin sa asing puso. Ang akin namang pulot of the night, ang pulot of the day ko, talagang naalala ko na naman nga pala na hindi pala madali ang buhay. Na laging, lalo na pag nahihirapan ka, ito yung message ni Lord na kaisa ka niya sa kanyang krus. Talaga kailangan talaga yun minsan talagang mahirapan ka because sometimes yung hirap na yun ang nag-bring out ng goodness in us. Kaya nga siguro every time makaka-encounter ako ng difficulty, magkakaroon ako ng agam-agam, takot, hirap, di ba? Alalahanin ko lang siguro na ito na naman si Lord. Nakita na naman niya ako kagaya ni Saint Simon doon sa kanto na nag-aabang, di ba? At sabi niya ganoon, "Hoy, wag ka lang basta tumayo diyan. Samahan mo ako sa krus ko," di ba? I-share ko sa iyo kung ano man itong buhat-buhat ko. Dadali natin doon sa tuktok ng bundok kung saan sa daan habang dahil na lumalakad, marami tayong kabataan, marami tayong mga tao na makikita tayong nagbubuhat ng krus magkasama para sundan nila tayo at ang sa gayon ay sama-sama tayo maging makita ang gloria ng Diyos doon sa tuktok ng bundok ng perfection. We are imperfect people but
definitely Christ is calling us to perfection through His cross, by sharing in His cross. Kaya itong pulot na ito ay ilalagay ko sa aking bulsa at sa aking puso. Di ba? At dahil doon, let's now give the floor to Brother Gregory for the pabaon of the night. Hi. So once again, good evening, everyone. And from the sharing for tonight, I hope that you have learned something. So ano yung pwede kong mapabaon sa inyo for the last time is this, no? Laganap ngayon sa panahon ngayon yung maraming nade-depress dahil sa sobrang stress sa work, pagod sa school, yung mga judgments and bullying ng ibang tao sa kanila. So, ang dami nating cross actually sa buhay natin na kailangan buhatin. But, yun nga po, I would just like to put an emphasis na let us never quit sa mga crosses na binubuhat natin sa buhay. Oo, pag we have all the right in the world to be frustrated, na masaktan, at maka-feel ng pain sa mga binubuhat natin. But it should never be the reason na huminto tayo sa pagbuhat ng cross natin. Na give up na natin yung pag-battle sa mga daily struggles natin. We should all the more put that trust in the Lord na kahit ang bigat ng cross na binubuhat natin ay hindi niya tayo pababayaan at magpapadala siya ng mga tutulong sa buhay natin. And lastly is that kung ano man yung mga cross na binubuhat ninyo sa buhay ninyo ngayon, kung ano man yung mga pabigat, kung ano man yung mga struggles, challenges na kinakaharap natin sa mga status natin sa buhay, remember that in every cross that we successfully carried together with Jesus, there is victory, there is triumph, there is salvation, and there is change. So, maraming salamat po sa pakikinig ninyo at sa pagsama sa amin sa episode ng SR ng YMC Alumni for tonight. And we should close this with a closing prayer po. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus Christ, we thank you for gathering us as one YMC alumni family for tonight. Ang dami po namin ginagawa, ang dami po namin concerns, but you have given us the time to might have probably scrolled Facebook and come across this as our meeting for tonight, Lord. And I hope and I pray that whatever struggles that we may be undergoing right now, Lord, make us feel of your consoling presence. Ipadama mo sa amin na ikaw ang kasama namin sa pagbuhat namin ng mga cross namin sa buhay. Kung gaano man kabigat ito, Lord, minsan na sobrang bigat, hindi na namin kaya. Continue to give us the assurance, Lord, that you are there with us. And continue to bless us and guide us. We know, Lord, that we are not perfect. We have a lot of shortcomings, wrongdoing. But we believe, Lord, that everything is grace through you, O Lord God. Please be with us always. And Mother Mary, cover us with your blue mantle of protection everywhere we go. Keep us away from sin. Protect us from the evil one. And as we end our meeting for tonight, I ask and I pray that to everyone who's going to watch this episode and to those who are currently watching this episode, bless their families together with them, O Lord God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Let us all together glorify the Lord. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, Mother of God, pray Pray for for us. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Maraming salamat, Brother Gregory. At natapos na naman ang isang episode tonight, pero hindi natatapos ang ating misyon. Dito sa Tagpuan, matatagpuan mo ang kwentuhang makabuluhan at kapupulutan ng aral. 5 taon na tayo magkakasama mga katagpuan. Dayon lang sa misyon dahil tayo ay YFC, buhay, nagpapatunay. Stay healthy and safe ang katagpuan. Tomorrow is Sunday. Huwag kalimutan magsimba at magpasalamat.
Salamat din sa ating mga guests tonight, si Kuya Axon at si Kuya Ronnie. At syempre kay Brother Gregory sa pagbibigay ng SR tonight. So salamat sa ating mga virtual audience na sinumahan tayo sa ating episode. So saan ka man ngayon mga ka-YMC, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa, lahat tayo ay may iisang misyon dahil all together, once a YMC, always A a YMC. YMC. So kita-kita tayo ulit sa ating next episode. Good night. Good night. God bless God bless you. you. Mama Mary loves you. Ayan. Thank you po. And we also thank Wala mo na alis. Wala mo na alis. Yes. Gusto kong kalbuhin si Barney. Patawad po. Gusto kong kalbuhin yung gusto niya. Antayin lang natin si Kuya Harry, saglit lang. Okay pa. Okay, congratulations Kuya Ronnie and Kuya Thank you, Axon. Kuya Ronnie, Kuya Axon, and na Kuya ano, Greg. I hope talagang you seryosohin niyo yung pagiging YMC members niyo kasi may rason kaya kayo ang nandito. Sinimon of Cyrene kayo ni Lord. Diba, nadaanan nila kayo para i-guest dito. Para talagang, kung ano natutunan nyo dito, ma-apply nyo sa inyong mga YMC chapters. Diba? Tama. Seryoso yun, hindi, walang halong bola yun. Talagang yan. Pinili kayo ni Lord ngayong gabi para mag-Simon of Cyrene. Kaya buhati mo ang krus mo.